doon sa martial law. Pero tatanda natin, ang namatay lang sa nagdaang 11 taon ng martial law ng dating Pangulong Marcos, nasa 3,000 plus lang. Ito, within 6 years, lumagpas ito ng 30,000 plus. Ibig sabihin, ganun kalala yung patayang naganap. At doong panahon ng tinatawag nating war on drugs. Pero kinilabutan ako, Melchor, yung isang opisyal dati ng dating Pangulo, sabi niya, hindi raw totoo na 20,000 plus, hindi raw totoo na 30,000. Ang sa record daw nila, parang konti lang naman daw, 5,000 lang daw mahigit. Pero sabi ko, nung binanggit yung 5,000, sabi pa nung opisyal, hindi raw totoong marami, 5,000 lang daw mahigit. Imaginein mo, para dun sa opisyal na yun, 5,000 lang daw. De, pero sa PNP, ang pinatay, ha? Kanuel, sa PNP, yung recorded, sa recorded, actually sa 7,000 plus, actually may sasabi pa umabot pala ng 7,000. 8,000 plus. Yung mga narrative, nanlaban narrative nila. Grabe. Anyway, gusto kong balikan natin muna yung yung ICC kasi ito yung mainit na issue ngayon. Prof. Nimian, mamaya tatanungin din kita rito. At saka again, we would like to give emphasis itong mga bisita ko na on purpose para marinig yung panig ng mga biktima, yung side ng biktima. Ang nangyayari kasi, minsan may mga legal arguments, pero parang ang daming beses, lagi nagsasalita yung side ng kampo ni dating Pangulong Duterte, pero parang napakahina